Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol kay Madriaga. Grabe ang problema ng kampo ni Sara dito kay Madriaga. Ha? Matutuloy na ang impeachment ni Sara. Nakapag-file na yung mga complainants, 2 ng impeachment complaints. Ipapasa na yan sa Rules Committee, tapos sa Rules Committee, ipapasa sa Justice Committee. Pag nasa Justice Committee na yan, mga kabunyog, katulad nung nangyari ngayon, napanood naman natin, yung nangyari ngayon sa impeachment ni PBBM, ganyan din ang mangyari kay Sara. Ang una muna, sufficiency in form. Sa tingin nyo, hindi papasa sa sufficiency in form? Pasado yan. Yung kay PBBM nga, pasado yun. Pasado sa sufficiency in form. Sa substance, sufficiency in substance, kay Sara, ay pasado rin yan. Pasado yan. Kung kay PBBM, siyempre maraming kongresista sa Justice Committee, Marcos. So hindi nila hahayaan na si Marcos ma-impeach. Kaya yung sufficiency in substance, magbubutuhan bukas, papatayin na yan bukas, sa tingin ko lang. Pero kay Sara Duterte, papasa yan sa sufficiency in form, papasa sa sufficiency in substance. Makakarating yan sa hearing. Ang pagkakaiba kasi ngayon, sa paglilinaw ng Korte Suprema sa desisyon na ito, sa impeachment kay Sara, kailangan daw talaga may hearing. Kailangan bigyan ng pagkakataon ang inaakusa na impeachable official na makapagdepensa ng sarili niya. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng hearing sa Justice Committee. O ngayon, nakikita naman natin yung mga members ng Justice Committee. Sila Ridon, sila Abante, sila Joel Chua. Nakita naman natin yung mga members ng Blue Ribbon ay ng Justice Committee. Lahat yun, marami dun, anti-Sara Kaya pag nagbutuhan yung mga kongresista, kung sufficient ang substance, ay makakalusot yan. Medyo ang kakampi lang dun kay Sara, sila ang nakita ko dun na pwedeng kumampi kay Sara, sila Erese. Kakampi kay Sara yon. Saka yung sino pa ba? Sino pa bang mga nakita natin na mga Sara Duterte doon? Yun yung sigurado natin, si Egay Erese. Ayaw niyang i-impeach si Sara Pero yung karamihan na doon, yung mga nandoon nakita natin, yung mga members ng Justice Committee, sila Bel Zamora, sila Luistro, Beatrix, si Kate Flores, sino yon, yung si Rudes Gutierrez, lahat yun buboto para sa impeachment ni Sara. Kaya sa tingin ko talaga makakalusot sa Justice Committee ng House. At pag nakalusot sa Committee yung sufficiency in substance, yung kay Sara sufficient in substance, maghihiring. Papadalhan na ngayon ng notice si Sara Duterte para mag-submit ng kanyang counter affidavits at ihanda ang kanyang mga testigo at ebidensya. Kaya magkakaroon ng hearing sa Kamara sa Justice Committee. Sa tingin ko, ipapatawag itong si Madriaga. Pag pinatawag si Madriaga, maghaharap sila ni Sara, malaking problema yan. Hindi kaya nila Sara yan si Madriaga. Kaya sa ngayon, problema ng kampo ni Sara si Madriaga. Napapansin natin, natataranta na ang kampo ni Sara. Dahil nga, si Madriaga wala yan doon sa unang impeachment complaint na final. Ngayon, nandyan na si Madriaga. Sabi pa naman ng abogado ni Madriaga na si Attorney Palad, hindi daw nagbago ng stand si Madriaga. Kahit kinasuhan na nila Chika, sila Chika, tao nila Sara yan. Kinasuhan ng cyber libel si Madriaga at saka si Attorney Palad. Sabi nila hindi sila patitinag yan sa mga kaso-kaso na yan. Kaya tuloy ang actually sa sinubmit ng mga nag-file ng impeachment complaints kay Sara, naka-attach yung sinumpaang salaysay ni Madriaga, naka-attach doon. Kaya yung mga sinabi ni Madriaga tungkol kay Sara, lalabas yun sa hearing sa Kamara. Ito?
kumbaga, dagdag na pahirap ito, problema sa kampo nila Sara Duterte. Kasi dati wala ito si Madriaga, eh. Wala si Madriaga. Pero ngayon, nadagdagan ng testigo. Nadagdagan ng testigo. At maraming ebidensyang ipe-present daw si Madriaga, eh. Yung kanyang cellphone, malamang may mga calls sila doon ni Sara Duterte. Na-preserve pa yon. Kaya ano ito, mga kabunyog, abangan natin yan, abangan natin. Yung kasing confidential funds ni Sara, pagkakuha sa bangko, di ba ang nag-withdraw nun yung mga staff ni Sara, sila Fajarda. Pagkagaling kay Fajarda, binigay nila kay La Chica sa kay Nolasco. Yung mga commander ng ano yan, yung Vice Presidential Security Group. Kaya lang pagdating kay La Chica at saka kay Nolasco, hindi na alam kung nasaan. Saan napunta yung confidential funds. Ngayon, pumasok ngayon si Madriaga. Sabi ni Madriaga, pinatawag siya ni La Chica sa kanino Nolasco, binigay sa kanya yung mga pera. Pinadeliver may dineliver daw siya sa Canlubang, isang mayor doon. May dineliver siya sa Comedy Bar sa Quezon City. May dineliver din daw siya sa likod ng ombudsman. Kaya yung mga pera na ininkas sa confidential funds, pagkagaling kilala Chika, pinasa kay Madriaga. May mga delivery si Madriaga. At may mga prueba daw siya dyan. May mga prueba siya. Ayan, medyo matindi itong mga testimonya ni Madriaga, eh. Hindi naman pag-uusapan na dyan sa Kamara yung tungkol sa problema ni Madriaga sa kani Harry Roque kasi hindi naman yun ang issue. Yung tungkol sa pagkaso sa kanya ni Roque, sa tingin ko hindi na yan maungkat doon. Yung land grabbing ni Roque, syempre hindi naman yun ang issue sa impeachment, eh. Ang focus niyan sa impeachment kay Sara. Ngayon, sinasabi na ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, maglalabas siya ng mga ebidensya si Madriaga para patunayang hindi totoo yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga. Okay, abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.